Good day guys! Ngayong episode magluluto tayo ng pigar-pigar. Excited na ako. Once in a blue moon lang ako makapagluto nito pag may budget. Ang mga kailangan natin, white onion, kalamansi, oyster sauce, bawang, repolyo, at yung karne ng baka. Hiniwa-hiwa lang natin ng maninipis yung karne ng baka para mabilis maluto. And then next, ilalagay na natin yung bawang. Isang buong bawang lang ginamit ko dyan. Crush lang yan, hindi ko na siya dinice or mince bang tawag doon, hiniwa-hiwang maliliit. Kasi mas gusto ko yung ganyan para kapag makakain mo, pati yung bawang makakain mo rin. Yan, next na natin yung kalamansi. Mga 5 to 10 pieces na kalamansi ang ginamit ko dyan. Ang kalamansi nakakatulong din yan para lumambot lalo yung baka yun, tapos mabango siya kapag naluluto. And isa na rin siya sa marinating agent na talagang ginagamit kahit sa manok, kahit sa baboy pag nagmamarinate ka. Kalamansi. Huwag niyong isasama yung buto ng kalamansi sa marinade kasi minsan yan ang nakakasira din sa karne ng baka, sa lasa niya. At minsan kapag na-marinate mo na tas nailuto mo, papait yung lasa. At mas lalong huwag niyong isasama yung balat ng kalamansi dahil napakaalat niyan. Mapait pala ang kalamansi. Salain yung mabuti. Tignan nyo, baka may nalaglag na buto ng kalamansi. O gaya niya, no? May nalaglag na isa, kaya tinanggal ko. At ang next na ilalagay natin dyan ay asin. Common salt lang, ordinaryong salt na nabibili sa palengke. At ang next na ilalagay din ay paminta. Ilalagay din tayo ng pamintang durog. Pampadagdag flavor din yan. Nauutal-utal na kasi na-excite ako, magluluto ako ng pigar-pigar. Ngayon ako nagkaroon ng budget para sa pigar-pigar. At maglalagay din tayo ng Mamacita oyster sauce. Ang oyster sauce ay kadalasang ginagamit talaga pag nagmamarinate. Ginagamit din sa pansit, pag nagigisa pansit gisado, di ba? Sa mga vegetables, stir fry vegetables, masarap ang oyster sauce. Napakadaming gamit ng oyster sauce. Lalagyan din natin yan ng onting sugar. Siguro mga 2 tablespoon ng sugar ang ginamit natin dyan. And guys, 1/4 na beef lang ginamit ko dyan, na beef strips. So, okay na okay yan. Pampadagdag flavor lang naman. Kasi mas gusto ng mga bata ang medyo matatamis. Then maglalagay din tayo ng onting suka. Kasi dapat may pangontra rin talaga Kasi yung kailangan ng acidity. Sa lahat ng luto, kailangan may acid o acidity para nagbabalance yung mga flavors. Hindi nagsasapawan, balance lang. Kapag nagluluto tayo, lagi yung tatandaan yan. At i-mix na natin ng mabuti. Mix lang ng mix. Hanggang maghalo-halo na yung mga flavors. Halo-haluin nyo lang yan, guys. Hanggang sa manawa kayo maghalo. Hanggang sa tingin nyo na distribute na evenly yung marinate natin sa karne. Kasi mas lalong masarap yan. Yan ay delicious. Halu-haluin lang natin, guys. Tapos i-marinate natin for about 2 to 3 hours sa ating refrigerator. After 2 hours, pwede nating iluto yan. Magpainit na tayo ng kawali. Yun, make sure. Inilagay na natin yung unang batch ng ating marinated beef para sa ating pigar-pigar. Hindi ko na na-videoan na nailagay ko yung... Hindi ko na siya na-videoan kung paano ko nilagay dyan. Pero alam niyo naman siguro magluto. Magprito. Actually, piniprito ko lang naman siya sa kumukulong mantika. Naka-deep fry ang mga yan. Para lalabas talaga yung kanyang pagiging crispiness, juiciness. Tapos malambot na malambot yan kasi minarinate natin yan. Gawin natin, halu-haluin lang natin every time. Kasi yun ang palagi kong napapanood kapag umorder ako ng pigar-pigar sa mga restaurant or sa mga kaibigan pag silang nagluluto. And malapit nang maluto. Saglit lang yan, siguro mga 5 minutes ng pagpa-fry. Yan guys, nagpadagdag ako ng taba dyan. So may taba-taba yan. Ano mo naman tayo, mahilig tayo sa taba. Lalo na sa taba ng baka. Yan pa rin gagawin natin, halu-haluin pa natin. Hanggang sa talagang maluluto na siya.
Hintay lang natin, pati yung mga bawang natin dyan, naluluto na rin. Kaya crush na bawang lang ginamit ko dyan, hindi ko siya pinino kasi gusto ko kapag napiprito yung bawang, kapag hahanguin mo, sasama pati yung bawang. Ang sarap kaya ng kumain ng pritong bawang. Yan, may mga bawang yan, may mga taba. Yan, ready na yan. Naluto na natin lahat ng karne ng baka. So, next natin yung white onion natin. Ipa-fry din natin yan. Gamit yung mantika na pinagprituhan ng ating marinated beef. Bakit white onion ang ginamit? Kasi iba yung lasa ng white onion pag na-fry. Di ba yung mga onion rings kung napapansin nyo? Masarap ang white onion kasi matagal masunog, sa totoo lang. Matagal masunog ang white onion kahit iprito mo ng iprito. It takes time bago masunog, bago siya mag-caramelize. Hindi kagaya ng red onion. Kaya ang ginagamit sa pigar-pigar talaga is white onion. Pero choice mo naman, pwede mo naman silang paghaluin. I-fry mo lang ng i-fry yan. Until sa tingin mo, okay na. Pero kung hindi pa, okay lang. Magbigay ka ng mga few seconds, mga 10 seconds siguro. Lutuin mo pa siya ng onte. Until sa tingin mo is pwede na. And then our next step is i-refry natin ulit yung ating pigar-pigar. Beef marinated natin. I-refry na natin siya. Pagko-combinein lang natin guys yung lasa ng ating sibuyas na piniprito and then yung ating beef marinated. Tingnan nyo guys, kapag nasubukan nyo ito, naku, ang sarap, ibang iba. At alam nyo ba guys na ang pigar-pigar, hindi ko lang sure, pero alam ko nag-originate dito sa Pangasinan, pero hindi ko alam kung sa ibang lugar meron din ganito, pigar-pigar. Pero dito sa amin sa Pangasinan, ang tawag dito ay pigar-pigar. Masarap itong pang-ulam, masarap na pulutanin. At the same time, gustong-gusto rin to ng mga bata. Yan guys, almost ready na yung, almost cooked na pala yung ulam natin na pigar-pigar. Tatabi mo lang yan, i-strain mo, i-remove mo yung excess oil niya. Siyempre, mamantika yan. Magde-drain yan. Siyempre, kung mamantika ang pagkain natin, ang kakainin natin, ibig ko sabihin, guys, kailangan natin ng pangontra. Dito papasok ngayon guys si repolyo. Binili natin repolyo. Madalas yung sa pigar-pigar dito sa Pangasinan, sinasama sa piniprito rin yung repolyo. Parang ginigisa. Pero ngayon, ibang ginawa ko. Nilaga ko lang siya. Para hindi mamantika. May term dun eh. Blanch ba yung blanch? Blanch vegetables. Kaya pangontra sa mantika. Siyempre guys, kailangan natin ng fiber. Yan yung itutulong ni repolyo sa atin. Para madaling matunaw yung baka sa atin. Tingnan nyo guys, i-steam pa siya. Almost done na guys. Sa malinis na plato, ilagay na natin yung ating pigar-pigar. Ang ating marinated beef with white onion. Hindi ko alam kung tama yung term sa English. Medyo mahina tayo sa English eh. Yung guys na drain na yan, so less oil na rin yan. Medyo ayus-ayusin lang natin ng onting arte, onting presentation. Para presentable naman siyang titignan. Kita nyo naman yung mga white onion niya. Lutong-luto na. Yan guys, tapos ang next na nating lalagay yung ating repolyo. Tingnan nyo naman kung gaano kasarap. Nakakaakit sa mata. Nakakagutom. Grabe guys. Hindi na ako mapaghintay. Gabi na, madilim na. Hindi pa kami naggagabihan. Guys, excited na ako. Gutom na ako. Tignan nyo naman ako, pawis na pawis na. Hindi ko alam, sa sobrang gutom ata yan. Ang masarap na sausawan dyan guys, toyo kalamansi with sili. Wala nang tatalo dyan.
Ay no, wow! Ang crunchy! Ang crunchy ng repolyo, ang lambot ng baka. Ang sarap. Itong pigar-pigar ng Pangasinan, guys. Comment below naman kung anong tawag sa lutong ganyan sa lugar nyo. Sa mga sulok ng mundo. Nag-enjoy lang ako. Sarap na sarap to, guys. Salamat!